morning, guys! It's our last day here in Sevilla. And yun, kagabi after namin kumain, nagpahinga na lang kami. Medyo mahaba yung tulog namin. Tapos late na rin tayong nag-start, no? 8:30 na kami nakalabas ngayon. Wala kami masyadong itinerary for this morning. Mamay panghapon yung katedral. So, lakad-lakad lang kami dito. Tapos, hanap lang kami ng makakainan. Namamaga pa yung mukha, guys. Dami kasing MSG dun sa Korean food. Wala naman. Pero medyo namamaga tayo. Salty, no? Kaya water retention. So anyways, update ko na lang kayo mamaya, guys, kung saan kami punta. See you! It's a new day for the town. Above the water, finally I can breathe again. Lost in the waves I wander, but in your eyes I see no pain. You're a holiday, a break from the rain. Sipping your sunshine, come take me away. In the water, carry me away, honey. A dream, 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 dream. Make me lose my senses. Carry me away, away. A dream, dream, dream. Come take me away. I see a new horizon. My 2 feet steady on the ground. With you I found my reason, yeah, to keep chasing what we found. You're a holiday, a break from the rain. Sipping your sunshine, come take me away. New horizon. Finally. So let's try the Tria. Basically, para siyang toast pan na may caramel. Parang siyang French toast. Let's try. Matamis. Pero sakto lang. Sarap. Sarap siya. Yeah. Texture-wise, yung bread niya, parang siyang eclair, no? Yung butter niya, hindi ako sure kung buttercream. Pero very light. Not too strong. Dream, 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 dream. Make me lose my senses. Carry me away, away. A dream, dream, dream. Come take me away. My head
again. So guys, after namin kumain dun sa yung Lakampana, yung pastries, naglakad-lakad lang din kami. Tapos since Sunday today, ayun, may procession na naman kanina. And ang daming tao kasi Sunday, no? Nakalabas din ulit yung mga tao. Tapos since magandang weather, maaraw, medyo ano lang, chilly, medyo malamig ng konti. Pero pag may araw, okay naman. Yun, nakalabas, ang daming tao. Tapos yun, dito nga maganda sa Spain kasi, sa Seville. Ang daming maliliit na squares na parang mga plaza, lit-lit lang, ang daming upuan, ito dito. Pag napagod kang kakalakad, yan, upo ka lang, inom ka, kain ka ng konti, pahinga ka, tapos yun, pwede ka na maglakad-lakad ulit, di ba? So yun, na-appreciate ko talaga yun na kahit exploring the city ka lang, pwede kang magpahinga in between na yung hindi ka na kailangan umupo sa restaurant or sa cafes, di ba? Hindi mo na kailangan gumastos. So, magbaon ka lang ng tubig, baon ka ng snacks, yan. Tapos ganyan-ganyan. People watching ba, kumbaga. Bakalaw? Parang yun. So sa main event na tayo, which is the Seville Cathedral, which is the fourth largest Gothic cathedral. No? Makikita mo yung very Gothic na designs nila. And then sobrang laki niya, no? Parang sa dami ng tao, parang ang liit mo dun sa loob. So every area, pagpasok mo, maraming mga corners, and then may mga small altar sila, pero yung the major altar, makikita mo very intricate ng designs nila. Tapos every images meron yung ibig sabihin, no? Isa sa mga nakita ko is the Last Supper. Sobrang ganda, no? You just have to, kung meron ka nga lang pang zoom, no, para makita mo nang maayos kung paano nila nagawa yon. Then as you go along, marami ka rin naman mapupuntahan. If you're interested sa mga history, you can book, no, na merong mga tour guides, but we opted to go alone and explore alone, no. Yun lang. So, fun fact guys, dito sa Seville Cathedral, nandito yung remains ni Christopher Columbus. So, kung familiar ka sa history, di ba, siya yung nakadiscover ng America. So, yun, nandito siya. And, grabe ang intricate ng details dito sa Cathedral ng Seville. Kung Catholic ka, no, kung devout Catholic ka, ma-appreciate mo talaga lahat. Kasi, ang daming sculptures, ang daming paintings na nagsisimbolize ng Catholicism. Pero kung hindi ka naman Catholic, ma-experience mo naman siya in a different way kasi yung structure niya, no, Baroque style siya, and then marami ring paintings na hindi naman about Catholic lahat. May mga ibang paintings na very interesting talaga. Tapos very old na yung mga paintings, meron pang mga 12th, 13th, 14th century talaga. Mga oil paintings sila, pati yung mga sculptures. Tapos, yun,
maraming guided tours, guys. Kung interested talaga kayo, yung pwede kayong mag-avail. Pero yun nga, sabi nga ni Essie kami, nag-DIY lang kami. Gusto lang naman din namin siyang makita, no? And, ano pa ba? Yun nga, wear comfy shoes. Pwede naman magbawa ng water. And ano pala, guys, nung nire-research namin siya before sa YouTube, wala daw walang videos. Bawal yung videos siya yung mag-take ng photos. Pero kanina, guys, wala nang nakalagay na signs. Wala lang yung flash. Bawal lang mag-picture na may flash. Pero ina-allow na nila mag-take ng photos siya ng mga videos. And yun, highly recommended siya. Hindi naman kayo magsispend ng 1 whole day here. 1 to 3 hours okay na siya, no? So again, kung at your own pace, mas mabilis ka naman, okay lang siya. Pero yung mga guided tours, guys, hindi ko alam kung gaano sila katagal. Pero yun, guys, worth it yung pag-visit dito. Again, if you have the time, visit nyo rin siya. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. So guys, tapos na kami maglakad-lakad and then nandito na kami sa side ng katedral, nagpupo lang. Siguro end na natin yung video dito, no? At least may patinong outro dun kasi sa Granada hindi tayo nakapag-outro ng maayos. So again, kung meron kayong gustong puntahan dito sa Spain na bago, kasi di ba usually pinupunta natin is Madrid, Barcelona, ganyan. Try nyo dito sa Sevilla. Again, part siya ng Andalusia region, siya yung capital city ng Andalusia. Ang ganda, marirecommend ko siya. Sabi nga nila overrated siya, no? Pero for me, hindi naman siya overrated kasi bago yung mga nakita natin, yung mga architecture nila kakaiba. Tapos hindi rin naman siya ganun kamahal, affordable naman siya. For example, kung kakain kayo sa restaurants, no? Pwede naman puro tapas yung in-order nyo. Meron tig 3 euros, 4 euros, 5 euros, no? Tapos share na lang. Tapos yung tip ko sa inyo, try nyo yung Tinto de Verano instead na mag-sangria kayo kasi mas mura siya. And then, mode of transportation, walkable naman siya lahat, guys. May mga cobblestones lang, so kung naka-heels kayo, so medyo mahirap lang. Pero walkable naman, wala naman masyadong elevation, so kapatagan naman siya, so kayang-kayang nakarin. Kahit yung mga seniors dito, guys, marami naglalakad sila. Merong bus, merong tram, meron din silang metro. So, sa transpo, okay naman. Yung mga ano lang talaga, bus stops, yung iba walang pangalan. So, kailangan aware lang din kayo doon, no? Ayun, yung Alcazar, a must visit siya kayong katedral. So, if you have the luxury of time, punta niyo siya. Pwede niyo siyang gawin in one day, sa umaga sa Alcazar kayo, sa hapon sa katedral or vice versa. Pero try nyo mag-alat ng time na explore yung city kasi maganda yung city talaga, guys. Tapos again, walkable siya. So, marami kayong makikita, no? Kahit pupulang kayo sa gilid-gilid, people watching lang. Okay na yun, guys, no? And, baon kayo ng tubig, ha? Tsaka wear comfy shoes lang. Tapos, ano pa ba? I guess yun na yun, no, guys? End na natin yung video dito. Tomorrow, punta na tayo ng Madrid. Balik tayo ng Madrid, actually. Hindi ko pala na-explain lang maayos, no? Nung pagdating namin sa Madrid, one day kami doon, tapos pumunta kami ng Granada. So, tomorrow, balik na tayo ng Madrid until, tayo doon, Wednesday. Tapos balik na tayo ng Munich. So, kung meron kayong question, guys, about dito sa travel namin, or kung wala lang, may ma-comment lang ba kayo? Or kung may kabuluhan ba itong ginagawa natin, no? Comment lang kayo dyan sa baba. Try ko silang sagutin. And yun, kung may questions kayo, try na silang sagutin. No? So, adios, amigos, amigas.